Yes, alright mga minamahal. It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, mukhang nalalapit na nga po ang huling hantungan, diba? Ng mga sangkot dito nga po sa flood control anomalies at sa kanilang pagiging kahaman sa pera ng taong bayan. So, ngayon nga po mga minamahal, pag-usapan natin tong video na inilabas ni PBBM na kung saan pinag-uutos niya ang pag-aresto kay Zaldico at sa 17 pang sangkot sa maanumalyang flood control projects. Yan po mga minamahal. 'Di ba? So, kahapon po yung video na yan ni PBBM. So, sa madaling sabi, talagang kumikilos ang gobyerno, hindi lang maingay. Kumbaga, si PBBM, siya yung tipo ng taong nagtatrabaho ng tahimik, pero magugulat na lang tayo, boom, eto na pala. 'Di ba? So, sa administrasyon ni President Bongbong Marcos, hindi uso ang palusot. Hindi rin uso yung padri-padrino. At mas lalong hindi uso ang mga protektado dito nga po sa kanyang administrasyon na kung saan kahit masama na yung ginagawa, pinoprotektahan pa din. So, hindi po yan uso dito sa ating admin. So, anyway, mga minamahal, ito, si PBBM mismo ang nag-fast track ng mga documents. Diba? Pangalawa, siya din mismo ang nag-prioritize na mag-file ng case para mapirmahan agad ang arrest order nitong mga sangkot sa flood control anomalies. At dahil na nga din po sa tulong ng Independent Commission for Infrastructure or ng ICI, mas mabilis na nakakuha ng complete evidence chains itong ating administrasyon tungkol nga po dito sa mga taong sangkot sa flood control anomalies. So, hindi po yan pinatagal ng ating gobyerno, hindi rin pinaikot, diretsong aksyon. At yan yung masasabi kong tunay na leader. Yan ba yung sinasabi ninyong weak pero kumikilos? Weak pero tingnan nyo yung mga sangkot nandun sa ibang bansa, nagtatago. 'Di ba? Kaya ano yung ginagawa ni Zaldico? Sinisiraan na lamang si PBBM. So ngayon nga po mga minamahal, ipanood natin sa inyo yung video na kung saan nagsalita ang ating Pangulo. Inyo lahat. Ito po ay isa pang report na aking ginagawa upang malaman ng taong bayan kung ano na ang nangyayari tungkol sa mga flood control na kaso na naging iskandalo. Kung paano kung ano ang mga ating nagawa upang mapanagot ang mga may kagagawan nito. Kaya nais kong i-report na ang ombudsman nagpormal nang naghain ng kaso laban kina Zaldico at iba pang 17 individual batay sa mga ebidensyang iniakyat ng ICI at saka ng DPWH. Hindi po ito haka-haka, hindi po ito kwento. Ito po ay tunay na ebidensya. At ito po, para hindi ko na babasahin, pero makikita naman ninyo sa phone ninyo, ito yung listahan ng may arrest warrant na. At ang susunod na hakbang ay wala nang paligoy-ligoy pa. Ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Arestuhin na sila. Ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Kaya't asahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa. At kahit na parang napakatagal ang dumaan na panahon, ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan. Ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. Maraming salamat po. Actually, dapat pa nga noon pa nakasuhan yung mga yan. Sa panahon pa ni former President Duterte. 'Di ba? Kasi sa panahon naman talaga ni Digong nangyari ang mga anomalies na yan. Tingnan nyo, di ba? Top 1 contractor, ang mga Diskaya. So, dapat pa nga, sa panahon pa yan ni Digong. Pero ano yung nangyari? Diba? Paulit-ulit na nakukuha sa bidding itong mga Diskaya, malakas yung connection dito kila Villar.
'Diba? May sabwatan sa mga kongresista, nakakakuha ng malaking kickback, 'diba? So, basically dapat sa panahon pa yan ni Digong. Pero wala eh. Ewan ko ba kung ano yung nangyari, 'diba? Si Digong na din mismo nagsabi na merong anomalya sa DPWH DPWH noon. Pero wala naman siyang action na ginawa. So, meaning to say mga minamahal, more on talk ang admin ni former President Duterte. Hindi katulad po sa admin ni PBBM na more on kilos. Hindi chismis mga minamahal, kundi kumikilos. Hindi puro haka-haka, kundi kumikilos. Anyway mga minamahal, itong si Zaldico, matagal na talagang lumulutang ang kanyang pangalan. So ngayon, mayroon na din siyang Interpol notice. So, ibig sabihin, pwede nang i-flag ang passport niya. Anytime soon, pwedeng makancel at hindi na siya lumipat-lipat ng ibang bansa. Diba? So, ma-hold sa border pa lang. So, ngayon, itong si Zaldico, no choice kundi umuwi ng bansang Pilipinas at panagutin niya ang kanyang mga kasalanan. So, ano nga ba ang lumabas dito sa ICI investigation? Una na nga po dyan mga minamahal is yung overpricing. Mga materyales na triple ang presyo. 'Di ba? Tapos pangalawa, ghost project. Merong pondo pero walang totoong construction. Kumbaga, multo. 'Di ba? Binayaran mo pero walang nangyari. Minulto. Tapos pangatlo, fake accomplishment report. So, pinapirma ang mga engineers kahit hindi naman totoong natapos ang mga proyekto. So, kickback operation, 'di ba? Standard rates pero may special rates kapag may under the table na transaction. At ang pinakamalala pa dito mga minamahal, systematic theft. Isang buong network ang gumagalaw, hindi lang isang tao. Kaya tama lang na itong 17 na pinapaaresto, hindi lang si Zaldico kundi yung buong network ang problema. Kaya tama lang na panagutin itong mga taong to. So ngayon, si PBBM, 'di ba, mapapansin niyo na hindi siya puro drama, hindi puro satsat. Kumbaga, tahimik lang pero may ginagawa. Hindi nagpapadala sa pressure at higit sa lahat, hindi nananakot, 'di ba? Hindi siya nananakot or hindi siya nang preparasyon ng mga tao, kundi talagang siya yung tipo ng taong kalmado lang at hindi natatakot managot ang mga malalaking tao kahit sino pa man 'yan. So, ito yung sinasabi ko sa inyong klase ng governance na kailangan ng Pilipinas. 'Di ba? Hindi selective ang justice, hindi political base, 'di ba? Kundi facts base and evidence base ang mga ginagawa. Hindi yung tawag dito yung tanim ebidensya, 'di ba? So, ito ang dahilan mga minamahal kung bakit mataas ang respeto, 'di ba, ng international community sa ating presidente. And ito din ang dahilan kung bakit mahanga ang madaming mamamayang Pilipino sa kanyang ginagawa, especially na nga po dito sa ICI sa kanyang firmness. 'Di ba? So, sa mga sangkot sa anomalya, tapusin niyo na yung pagtatago ninyo. Hindi niyo matatakasan ng batas. 'Di ba? At sa mga umaasa na babalik sa lumang sistema, 'di ba, yung palusot at protection, tapos na po 'yun. 'Di ba? Nasa bagong Pilipinas na tayo. So, wala nang makakatakas. Dito nga po sa mga anomalyang ginawa ninyo, meron kayong kaakibat na pananagutan. Alright mga minamahal, anyway, pahingi lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe mga minamahal and always hit notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat mga kababayan.